Tama sa national budget sa susunod na taon ang pondo para sa 20 pesos kada kilong bigas program. Ito'y sa harap ng matagumpay na pag-arangkada nito. Samantala, ibinalita naman ng Malacanang na napagbigyan ng pamahalaan ang mga hiling na taas sahod sa lahat ng rehiyon. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita live. Kenneth. Yes, Joshua, naging matagumpay ang paglulunsad ng pagbebenta ng 20 pesos na halaga ng bigas sa Visayas Region ayon yan sa palasyo. Giit ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismong ang mga bumili ng naturang bigas ang nagpatunay na magandang klase ang maaaring bilhin sa naturang programa ng pamahalaan. Taliwas yan, Joshua, sa mga una ng sinabi ng mga kritiko. Na napakarami pong nag-avail, marami pong pumila, marami pong nakinabang sa mga kababayan natin sa Cebu at nakabili po ng bigas na 20 pesos po kada kilo. Pinabulaanan din ng Malacanang ang di umano'y kakulangan ng supply kaya hindi natuloy ang programa sa ilang lugar. Paliwanag nito, bunsod ito ng hinihintay pang exemption mula sa COMELEC. Supposed to be kasi ang launching po sa Visayas Avenue ay ngayon. So since kung hindi pa po ito pinayagan ng COMELEC, hindi po siya magro-roll out doon. Muli namang binigyang diin ng palasyo na kayang suportahan o isustain ang programa hanggang Disyembre ngayong taon at pinag-aaralan na rin daw na maisama sa national budget ang pondo nito para sa 2026. Patungkol naman sa naging anunsyo ng Pangulo ukol sa pagpapababa ng interest rates para sa calamity loans, giit ng palasyo na hakbang ng palasyo ito habang ang pamahalaan para maibsan kahit paano ang iniinda ng mga miyembro ng SSS. Ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So yun po yung nais ng ating Pangulo. Sa hirit naman na taas sahod, iginiit ng palasyo na napagbigyan ito sa lahat ng rehiyon ngayong taon sa tulong ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. At gaya ng sinabi ng Pangulo, pag-aaralan daw itong muli para maipatupad sa susunod na taon. Sinabi rin ng palasyo na kailangan malaman ng panig ng lahat ng stakeholders kaugnay ng isinusulong ng mga mambabatas na masertipikahan ng Pangulo as urgent ang wage hike bill. Lahat ng stakeholders dapat po makausap, malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. Sa lahat po ng stakeholders, kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa mamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Samantala, pinabulaanan din ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika lamang ang gagawing pag-iimbestiga sa issue ng prime water. Tandaan natin, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Joshua, sinabi nga ni Yusip Claire Castro na nagsimula na ngayong araw ang pag-iimbestiga sa prime water sa pangunguna ng Local Water Utilities Administration at hinihintay na lamang yung mga magiging resulta niyan sa mga susunod na araw. Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.